Hi Hi guys! guys! I'm Debbie. And I'm Heinz. So ngayon, nandito kami ngayon guys kasi gusto namin mag-share ng napag-usapan kasi namin na gusto namin mag-Q&A at para Yep. makapag-share din po kami sa inyo ng mga ano yung mga nasa mind namin or heart namin at makapag-share na rin po ng mga konting ng ganap sa life namin, ganyan guys. So, sino ba una? Bato topic mo na. Bato, pick. Ikaw. Ako, una. Okay. Okay. Okay, number 1 question. Sa mga nangyari, wait lang guys bago namin to gawin, hindi namin pinag-usapan yung mga questions namin. Habang naka-live ako kanina, sabi ko, sige, mag-isip ka na ng question mo sa akin. Yep. But anyway guys, go. Okay guys, number 1 question, Dad. Sa tingin mo sa lahat na nangyari sa'yo, anong gustong ituro ni God sa'yo? Siguro, ang gusto niya ituro sa akin is mag-depend lang sa Kanya. And Jesus is the way, the truth, and the life. And no one goes to through the Father but through Him. So always depend on Him and have faith in Him. And basically, that's it. That's He wanted me to do. Basically, He is the author and perfecter of faith. Kasi ano rin naman guys, aminado rin naman kami talaga na Yeah. nag-depend kami sa sarili namin na malakas kumita, magaling dumiskarte, magaling sa work, Yes. hindi naman super galing sa work. Tawag dito, nagpa-perform sa work, and then feeling namin ang lakas-lakas namin na sobrang dependa kami sa sarili to the point na feeling namin lakas na hindi kami magkakasakit in the future kasi triathletes kami. Yeah. Yung ganon, aminado kami dyan. Na dumating kami sa point na gano'n, nagsisimba lang kami for the sake na Sunday, nagsisimba, tapos after nagagala, kakain. Yun lang. Pero, wala Talagang minsan sabi nga na ng ka-victory group namin na kung saan ka talaga minsan dumedepende or kung saan na yung focus mo, nakakalimutan mo siya, anytime, pwede niyang bawiin yan. And then I did 2 ultramarathons. Skyway Ultramarathon back in 2017, and then Mile Marathon in Skyway Marathon bandang 20 Skyway buntis pa ka nun. Skyway buntis ka ba? 2017. And then sa Milo nanganak na ako si Hugo nakanak ka na. So mga ganon, and then I was a duathlete before. I was a triathlete, and then na totally na veer away kay God. Hindi ka kami nagpe-pray bago sa mga Hindi kami nagpe-pray. just a normal lang. And then now nagpe-pray na kami together as family. And lagi nga sinasabi ni Hugo, thank you Dad, thank you Lord for giving my dad a second life. Grabe. Para sana daw maging seizure free na si Daddy. Yung mga ganun siya. So yun marami na ring changes na nangyari ngayon na bago kami umalis, nagpe-pray na kami. Pray talaga. Lahat pag naguguluhan kami, kapag may gusto kami desisyon sa buhay, may gustong gawin, pray, always ask talaga kay God kasi siya naman talaga ang may plano para sa atin. Yes. Susunod lang tayo. Yes. Yun lang guys. So, question mo sa akin. Question number 1. After all of what happened, when we found out about my brain tumor being ruled out from being comatose on Father's Day of 2023, which was June 18, how has your life changed? Lalim no? English pa? English pa Ayun, syempre maraming changes talaga, honestly. Kasi nagkaroon syempre ako na hindi mo naman din maalis sa akin na minsan nainis ka, di ba? Na parang lagi ako nagpapanik. Yes. Isa yun sa changes din sa akin. And tsaka iba yung changes din na naging malapit ako kay God talaga sa mga pinagdaanan ko rin lahat. Lahat. At syempre sa sarili ko, marami rin akong na-discover yun sa sarili ko na parang kaya ko pala. Na parang feeling ko dati hindi ko siya kaya. Yes. At nagulat na lang ako na parang
di ba, ang dami nagsasabi sa akin na paano mo nakayanan, strong mama ka talaga, strong wife ka talaga, believe kami sa'yo, ganyan. Pero, above everything, guys, lagi ko sinasagot, it's because of God's grace lang. Kasi kung ako yon, feeling ko sa mga nangyari rin sa akin, sasabayan ko to, or sabay na kami, guys. Kasi, grabe rin eh. Di ba lagi mo sinasabi sa akin, pareho na tayo na mag-ER nun. If ever man, hindi ko talaga, buti na lang talaga nag-hold on talaga ako for some reason din talaga na yung promises nila talagang kinip ko siya. And ang dami rin talagang changes other than that, guys. As in, marami akong discover sa sarili ko, marami ako talagang napalapit ako kay God. At mas malakas yung loob ko ngayon na mag-share sa inyo ng about miracles ni God din talaga. At syempre, malaking adjustment din sa akin kasi minsan, syempre, hindi mo talagang hindi mo iiwasan na marami din kasing changes sa'yo na kaya kailangan ko ring mag-adjust. Pero I'm totally okay. You are, pero syempre may mga times din syempre na syempre may mga medication, alam ko naman na you're okay, pero syempre hindi mo maiwasan na minsan syempre mas careful ako minsan kasi syempre sa mga sasabihin ko, sa mga words ko, kasi ayoko ma-hurt yung feelings mo. Pero as much as possible, nagiging true ako sa kanya, nagiging totoo pa rin ako sa kanya. Diba na-hurt ka nga pag kinukorek kita? Yun. Pero maraming changes, pero hindi ako nagrereklamo, guys, which is sobrang happy pa rin ako kasi syempre yun nga, nagagawa ko yung purpose ko para rin sa asawa ko. Siguro ito yung purpose ko rin para rin sa kanya. Okay? Next question, number 2. Believe ako sa sobrang positive mo. Paano mo siya nagagawa maging positive despite everything na pinagdaanan mo or pinagdaanan natin? Come what may. Sabi ko nga, come what may. Kung nagka-brain tumor ako, inalagaan ko yung health ko, then come what may. Di ba? Come what may, just deal with it. Di ba? Sobrang believe din kasi ako sa sobrang positive niya na parang sinabi ko to sa live ko na hindi mo talaga siya na feel na parang pabigat na, hindi mo sobrang pabigat, yung mag-a-adjust ka ng sobra na parang i-cheer up mo pa siya, talagang nilalabanan niya lahat. Grabe yung disiplina. Yung disiplinado na Heinz dati, same pa rin siya. Kaya nakakatuwa kasi minsan parang napapagod ako and all. Minsan na-realize ko na asawa ko nga na brain surgery and all daming pinagdaanan. Pero sobrang positive pa rin. Hindi mo siya nakitaan na parang nanghihinaan siya ng loob, na parang to the point na magi-give up na siya, na parang pagod na rin siya. So, yun. Next question. So, during my first birthday and you found out about my focal seizure on the day, remember we were at the park, right? What did you feel? Did you feel another gastos na naman ito? No. What did Never. you feel? What did you feel? Takot. Why? Explain. Kasi yun ba yung question mo? Explain. Hindi, takot yun. Kasi parang dumating ako sa point na sabi ko kay God na, Lord, 1 year lang po ba yung iyak talaga ako. What's wrong with my questions? Kahit sa live ko na iyak talaga ako. Hindi, kasi ang totoong, ito talaga ng feel ko, natakot ako. Hindi ko na inisip yung gastos, guys. Kasi sabi ko, madaling gawa ng paraan yan. Kasi pera lang yan. At alam ko kung gaano ako kayang ipagtrabahuhan yung pera, guys. At pera nandiyan lang yan. Pero ang pinaka naisip ko doon is, sabi ko kay God, oh Lord, ito lang, hanggang dito lang po ba siya? Hanggang 1 year lang ba yung binigay mo sa kanya? 1 year lang, hanggang 1 year lang po ba yung in-extend mo sa life niya? Parang ganun. Pero sabi ko, pero Lord, kung 1 year talaga, no regrets. Kasi yung buong 9 months niyang leave talaga, di ba? Pinag-leave ka ng work mo ng 9 months. Thank you talaga sa company niya na ngayon na sobrang pinagpahinga talaga siya at kinipo talaga siya. Mas na-feel ko yung takot na question na, Lord, yun lang po ba yun? 1 year lang. Pero sabi ko, pero kung 1 year lang, okay lang. Kasi no regrets po sa 9 months na yun. Sinulit po talaga namin yung bawat araw na yun. Di ba? Yun lang. Okay. Payak na naman ako.
Sensitive. Next question. Anong nafe-feel mo kapag kinokorek kita? Anong nafe-feel ko? Honestly, naiinis. O, diba? Naiinis ako sa'yo. Hindi, kidding aside. Kidding aside, alam ko that it's for sabi ko nga, 'di ba? Sabi ko nga dati na for frustrate ako Nako-frustrate. na frustrate ako na may nagko-correct sa akin dahil sinabi ko dati sa Ibang work. company X ko, ang galing ko magsalita, ang galing ko Perform sa work. mag-perform sa work, and then right all of a sudden bigla niya akong tinanggalan ng skills of talking. Yeah. And just deal with it siguro. Yun nga, yung pinag-usapan namin yun. Share ko lang din sa inyo, guys. So, kanina panood yung live namin sa TikTok na nag-sharing kaming mga friends namin na tumatak sa sinabi sa amin ni Sis Ivy na, Heinz, wag mo nang hanapin yung dating Heinz. Literally. Sa paggaling mo sa salita or kung ano man. Napo-frustrate kasi siya, guys. Pero sabi ng friend namin na si Sis Ivy, remember, binigyan ka ni God ng second life. So, wag mo nang isipin kung sino ka before. Binigyan ka niya ng second life. Ngayon, hanapin mo yung skills kung saan ka mag-excel ngayon. Mas may better plan si God for you na mas magaling ka pa sa inaakala mo na magaling ka na before. At surrender everything to Him. Kasi siya lang naman, to God, siya lang naman kasi nakakaalam kung ano yung purpose natin sa mundong to. At i-mold mo na lang or i-figure out mo na lang kung ano yung skills na ibibigay niya sa'yo dahil mas better yan than before. Okay. Yung sabi pa niya na kung ano man yung tinanggal ni God sa'yo or inalis or nade-distract ka man ngayon, it's God protection din talaga para hindi ka na mapahamak in the future. Kasi mangyayari yan, feeling mo sobrang galing mo, dapat hindi ka na frustrate kung talagang binibigay mo yung 100% mo kay God. Yun lang. Okay, next. Next question. The year 2023 was the hardest. Did you, number 1, did you cry? Sobra. Okay, number 2. First month after I was out from the hospital, then I had pneumonia. The day I was taking a bath, and so on, did you ever feel weak? Super. Ayun nga, hindi ko na kwenta sa inyo yun, guys. Hindi namin na-share sa inyo. Na after a month from the hospital, nagka-pneumonia siya. Sobra, yung wala ka pang ubo, no? Wala ka pang tulog. Ako wala pa akong tulog, wala pa akong pahinga kasi ang nangyayari diyan, guys, honestly, kada tatayo siya, pupunta siya ng banyo, gigising ako. As in, totally literal, hindi ko alam kada tatayo siya sa madaling araw, gigising ako at gigising talaga. Makakatulog lang ako pagkatabi ko na siya ulit kasi matigas ulo, ayaw niyang yung pang wiwi or ayaw niyang mag-arinola. 'Di ba, Daddy? Kahit sobrang weak niya, ayaw niya. Hindi ko, for some reason, matigas talaga ulo niya. Wala pa siya sa ulirat on that time na yun. Matigas ulo niya. Then, nagka-pneumonia siya noon. Iniwan namin si Hugo, dito lang kami. Guys, inuubuhan niya ako sa mukha. Alam mo yung parang madaling araw, ubo siya ng ubo. Thank God, hindi talaga ako nagkasakit may na kasi resistensya ako nun, di ba? Oo. Last time, talagang kahit ubo siya ng ubo sa harap ko, sa mukha ko sa gabi, hindi talaga ako naapektuhan, which is tapos, thank you, Lord. Tinitin pala mukha ko nun, nung ginger. Pang third day niya na, kasi sabi ng doktor, possible na pag hindi siya gumaling ng 3 to 4 days, possible na ma-confine siya. Ayaw niya na ma-hospital. So, ginawa ko, tinitimplahan ko siya ng lemon and honey. Sa madaling araw, guys. 3 to 4 days yun. Yung pinaka-last na talaga nasabi ko, umiyak na ako, nagising ako ng 3 a.m. Kasi kasarapan ng wait lang, yung gamot mo, 5 minutes na lang. Yung point na sobrang kasarapan ng tulog ko, yung ubo niya, for sure, alam niyo pag may pneumonia isang tao, grabe yung ubo. Talagang ginawa ko, pumunta ako sa banyo. Sa room, ka na? Sabi ko, umiyak na ako. Sabi ko, Lord, sobrang pagod na po ako. Kailan po ba ito matatapos? Sabi ko, sobrang, yung physically, mentally mo, emotionally mo, sobrang, sabi ko, Lord, kayo na po bahala. Sagad.
Oo, kasi mga lately, kahit pagod ako, kaya ko, pero yung 3 a.m. na nagising ako, nagpinagdasal ko na, Lord, sobra na po. Hindi Kasi, ko alam kung hanggang kasi saan to. bumaba ako sa hospital, di ba? Tapos nasa bahay na tayo. Tapos, tsaka pa lang ako nun ni pneumonia. Yun. Magpapa-check up kami noon. Hmm. Inuubo-ubo ka na. Hmm. Tapos may chinek si doktora sa kanya, yung doktor namin, neurologist. Biglang may chinek sa kanya, hindi na kami pinauwi. 'Di ba? Tandaan mo yun. Tapos, sabi ko, Lord, sobrang pagod na po ako. Ano na po bang gagawin ko? Kasi wala na talaga. Totally, ang sakit na ng buong katawan mo. Iyak na ako na iyak. But, ayun. Yun yung na-feel ko talaga. Sobra. Kasi, hindi pa niya yun masyado na-feel ko before. Kasi parang 1 month pa lang siya nun. Pero naalala niya pala. Yun. Okay. Next question. Doon ka naman nalulungkot? Saan man ako nalulungkot? Wala eh. Wala. Wala talaga. Masahin akong tao eh. Saan ka nagagalit? Or tuwing kailan ka nagagalit? Actually, wala eh. Wala. Masahin ako. Masahin ka lang talaga. Masayahin Okay. ako. Or ayaw mo lang i-discuss na play safe ka lang? Hindi. Di ba? Talaga. Hindi talaga. Hindi mo siya talaga nagagalit eh. As in. Ba? Okay. Huwag lang siya testingin ng kaaway na, I mean, ng Satan or what, na parang mag-trigger sa kanya. Dito, one time na naalala ko na, nung nakaraan, may diskusyonan kami ni Mrs. Diskusyonan na kami. Sabi ko sa kanya, lagi na lang pag si kasama mo, lagi kang pero nabigla lang ako. It just came out of my mouth. Yeah. Kasi minsan tinetesting din talaga and then, kami, guys. What do you know? It's Satan or maybe not Satan. Pero kumalma na ako after that. Yeah. So, eto, siya naman iyak. Siyempre nasaktan ako, sensitive ako. Sa pinagdaanan ko ba naman? What do you expect? Diba? Pagod din ako palagi. Diba? So, that's after nun, na-realize ko na sinabi ng kaibigan ko na huwag kayo magpapatalo sa mga ganyan. Kasi minsan tinetest lang din talaga kayo. Huwag dapat talaga, i-save niyo yung marriage niyo kung wala naman talagang sobrang involved na kung ano man, sobrang ganun. So, save your marriage talaga. Go. Next. Ikaw, number 4. On the day we were baptized last March 24, 2024, how has your life changed from a regular churchgoer to being totally devoted to Him? Siyempre, totally different. As in, 360 degrees yung changes talaga. 360 degrees. Sobra. Kasi, syempre, nung time na churchgoers pa lang tayo, literal nasisimba lang on a Sunday, a normal Sunday lang for me, na parang kailangan mong pumunta sa church, tapos makikinig ka lang ng preaching. Tapos after nun, depende naman sa sarili. Wala na naman. Parang, sige, another Monday to Saturday, routine na lang siya. Pero syempre, yung nabaptize ka na, iba na rin, mas parang lumawak yung mind mo, nagkaroon ka ng discernment, alam mo na yung feeling ng isang tao sa'yo, parang nakakabasa ka na ng isang tao, nakifeel mo na yung energy nila, and then ang dami ng changes na parang mas naging grateful at thankful ako talaga, especially sa binigay ni God na life, na second life na nakakasama ka pa namin. At syempre, mas naging grateful ako sa small things talaga. At mas sinusurrender ko, tinatry ko every day na mag-surrender everything. Tsaka pansin mo ngayon, kahit wala tayong pera, masaya tayo. Kahit enough lang. Hindi naman sobrang wala. Thank God. I mean, mas enough lang. Walang pang once na masyado. Walang pang once. Enough lang. Yeah. Diba? And then the rest. Kasi nung meron tayo, parang super busy tayo, no? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, aligaga. Anong gagawin mo? Tapos, ikaw busy ka lagi. Uuwi ka lang para matulog. Tapos, another routine. Mag-date lang kami ng Saturday, Sunday. Pero mas nakita ko rin yung peace sa heart ko na parang
surrender everything sa kanya talaga. Kay God. Tsaka nagde-devotion ka na. Ano ba nakita mong changes ko? Ang Than nakita before, ang nakita kong to be changes mo, honest. well, before, nakikisawsaw ka sa mga kung sino-sinong bagay, like Marami yung akong time. yung marami kang time. And then, totally different, 360 degrees change na nag-devotion ka na, after one-to-one, after being saved, we were reading your Bible, baby steps. Sabi nga ni Pastor, Sa attitude baby ko, steps. anong napansin mong changes from before at saka ngayon? From before, wala naman. So, walang pinagbago. Hindi, wala naman. I mean, About attitude, sa pasensya, ganyan, or what, may nakita ka bang changes? wala eh. Ano eh. So, impatient pa rin ako. Impatient pa rin eh. So, you have to work on that. Okay. Sumasagot ka pa rin eh. Siyempre, kailangan ko improve yun. Husband, submit. Literal, isasubmit kahit sobra. Sobra, sensitive lang ako. Di mabait naman kasi talaga yung husband ko. Siyempre, mga girls, di ba, mga hormones natin, lalo pag aging ka na, nag-iiba na talaga yung hormones. Lalo na kapag menopausal, mag-antay ka. Baka mag-cause ng seizure mo yan. Ayusin mo yung gamot mo, yung time mo ng gamot mo. Dahil pag menopausal stage na ako, baka hindi pa rin mas maging impatient ako. Okay. Any message na gusto mo, last na to, any message na gusto mong sabihin sa akin, or nasabi mo na or hindi mo pa nasabi, anong gusto mong sabihin sa akin? May any message ka ba na hindi pa nasasabi? Ganyan? Or gusto mong sabihin? Ang sabi ko sa'yo, my wife, thank you for being with me since the day I got seizure, and then brain tumor, and then hindi mo ako dinala sa Puchu Poching Hospital. Asian talaga, dinala mo ako, MCI. And so, then, kasi may God the best the for best. you. Tulad nga sinasabi mo, di ba, pumasok ka lang sa Asian ng 100,000, di mo alam kung paano tayo lumabas and I was scheduled to go out on time. Yun eh. So, yung greatest testimony rin namin na yun eh. Tapos, thank you so much for being there for me always, and you mean the world to me. Thank you. At he ako deserves naman yan. He deserves that because mabuti siyang asawa. So, yun lang guys. Thank you so much. We hope you had fun. Kung may question kayo, just comment down below. Or kung anong gusto nyong topic na i-share namin sa inyo. Let us know guys. Mag-comment lang kayo. Pero sana may na-inspire po kami. At wag niyo pong kakalimutan na nothing is impossible kay God. Kung ano mang pinagdadaanan nyo ngayon is temporary lang yan. Kung nasa peak kayo ng success nyo, i-cherish nyo po yan kasi lahat po ay temporary lang. At kung nasa peak kayo ng success nyo, gamitin nyo po yan for His glory. Huwag nyo po siyang kakalimutan guys. At lahat po tayo may pinagdadaanan. Don't worry guys. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Kanya-kanya lang yan kung paano natin dalhin yung problema natin. Pero lahat yan matatapos. May gusto lang si God ituro sa inyo kasi may purpose pa kayo sa buhay niyo. Which reminds me, the potter's hand. Oo nga, yung kaninang ganda. So siguro sabi niya, may brain tumor ka. Tatanggalin ko to. I-verify niyo para naman tayong ako. yung you cannot what you call this? You cannot hey, Potter, you cannot speak to the Potter, right? He's molding you. You cannot dictate the Potter what to do. Diba? Para mabuo yung pot na yun, yes. diba? So, it's like God na nagmino-mold ka talaga niya. Yes. Na hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, wag naman yan kasi para ayoko niya. Hindi tayo pwede laging na mangialam sa plan ni Lord kasi mas alam niya, mas sumunod lang tayo.
Kung may pinagdadaanan tayo, just go with the flow. Ganyan, show up, get up guys. Huwag tayo magpapanghinaan ng loob kasi the more na dapat may problema tayo, the more na dapat mas magtiwala tayo sa Kanya at mas gumawa tayo ng ways para masolusyonan yan. Huwag tayong magtutulog-tulog or mawawala ng pag-asa kasi hanggat buhay tayo guys, may purpose ka. May purpose tayo. Okay guys, thank you so much guys for watching and God bless.